Kasi marami sa mga tao, akala nila, every Holy Week, paulit-ulit daw po namamatay, napapako sa krus, pinaparasahan, pinapahirapan ng Panginoong Yesus. And tuwing Sunday, ay muling nabubuhay ang Panginoon. Pero malinaw po sa atin ng mga Kristiyano na ito po ay once and for all. Every Holy Week, many people remember the Lord Jesus. Pero sana, hindi lang tuwing mahal na araw natin inaalala at binibigyan ng pagpapahalaga ang pagliligtas sa atin ng Panginoon. Narito po tayo ngayon mga kapatid upang ipagdiwang ang Panginoon dahil napagtagumpayan niya po ang kasalanan, napagtagumpayan niya po ang kamatayan, at napagtagumpayan niya po ang kapangyarihan ng kadiliman. He has overcome sin, death, and power of darkness. Yung tatlo po nga na nabanggit ko mga kapatid, hindi natin kayang talunin yan. Sino po sa atin dito nakatalo sa kasalanan? O sino sa atin dito nagsabi kayo, ngayong araw na to, sa buong 24 hours, hindi ako gagawa ng kasalanan. Meron ba nakatry na doon? Ngayong araw na to, itatry ko sa sarili ko, hindi ako gagawa ng kasalanan. Ngayong linggong ito, hindi ako magkakasala. Pero ang kasalanan, hindi lang sa salita, hindi lang sa gawa, even sa isip, pwede tayong magkasala. Pero praise God, dahil in-overcome ng Panginoon ang kasalanan, at kung tayo ay sanampalataya sa Kanya, nasa atin din po ang tagumpay na yon. Ang sabi po ni Billy Graham, sa pong evangelist, the greatest and most historical event of all history was when Jesus Christ died on the cross. Yun daw po ang pinaka-historical na pangyayari sa kasaysayan. The most historical event of all history was when Jesus Christ died on the cross. Bakit? Ano ba nangyari nung namatay si Jesus? Ano pa yung mga pangyayari nung panahon na yon? Darkness covered the land. Nagkaroon daw po ng kadiliman, sabi sa Mateo chapter 27 verse 45, mula sa tanghaling tapat hanggang sa ikatlo ng hapon ay nagdilim sa buong lupain. Isipin mo, hindi lang ito basta taong namamatay sa cross. Dahil grabe yung nangyayari nung panahon na ito, even siguro yung mga kawal ng mga Romano, even siguro yung mga Pharisees at yung mga taong nandoon, napapansin nila, nakakaiba ang nangyayari dito. Because darkness covered the land. Anong klaseng tao ito? And then, number 2, the curtain of the temple was torn. Meron kasi itong kortina doon sa templo, kung saan ito po ay pumapagitna o harang doon sa natawag nating holy place at saka sa most holy place. Nandun nakaharang yung kortina na yon. At ang pwede lang pumasok doon sa most holy place, yung pinakapulong saserdote. Muling sumigaw si Jesus ng malakas. At siya'y nalagutan ng hininga. Ano nangyari? Biglang nahati ang tabing ng templo. Mula itaas, hindi lang basta kaunting hati, sabi doon, mula sa taas hanggang sa pinakababa, hanggang sa baba, nahati yung templo na yun. Anong sisimbolize ito mga kapatid? Hindi lang pinakapulong saserdote o pinakapulong pare ang pwedeng lumapit sa Diyos. Pwede na tayong lumapit sa Diyos dahil sa ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Number 3, a great earthquake occurred. Nagkaroon daw po ng malakas na lindol. Sabi ng Mateo 27:51, biglang nahati ang tabing ng templo mula itaas hanggang baba. Nayanig ang lupa at nabitak ang mga bato. Sabi ng Mateo 27:52, nabuksan ang mga libingan. Nabuksan ang libingan at muling nabuhay ang maraming banal na namatay. Wow. Darkness covered the land. The curtain of the temple was torn.
A great earthquake occurred, and some dead were raised to life. Alam niyo po ba, ang naramdaman at naging reaksyon ng mga alagad ng Panginoon nung siya po'y hulihin, parusahan at patayin sa cross? Ang sabi ng Mateo 26:56, ngunit nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinulat ng mga propeta. Tumakas ang mga alagad at iniwan nila si Jesus na mag-isa. Mga kapatid, hindi lang physical pain ang naranasan ng Panginoon nung siya po'y na-crucify sa cross. Hindi lang physical na sakit, kundi yung emotional pain, psychological pain, at lahat ng pain naranasan ng Panginoon. Iniwan siya ng kanyang mga alagad. Tumakas ang mga alagad at iniwan siyang mag-isa. Sino nakaranas na nun, mga kapatid? Yung para bang pakiramdam mo, nag-iisa ka na lang. Na iniwan ka na ng mga kaibigan mo, iniwan ka na ng mga mahal mo sa buhay. Nais iparamdam sa atin ng Panginoon. Naranasan ko yung pinagdadaanan mo. Huwag mong sabihin na hindi kita naiintindihan. Naiintindihan kita kasi naranasan ko mismo na iwanan ako. Minsan, mas masakit pa yung emotional pain kaysa sa physical pain, di ba po? Mas masakit pa yung, mas okay pa yung masapak ka masakit. Pero mas matindi, mas matagal ang kirot kung emotional pain ang ating naranasan. At yan po ay naranasan ng Panginoon. Pumunta sila sa isang lugar, nagtago sila doon, sabi doon, nakasara ang mga pinto ng bahay na kinaroroonan ng mga alagad. Bakit? Dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Lungkot at takot ang kanilang naramdaman dahil siguro akala nila na talo na ang kanilang Panginoon. Malakas ang loob nila, kasama nila si Lord. Pero nung hinuhuli na siya, tumakas sila, nalungkot sila, natakot sila. At nung namatay si Jesus sa cross, siguro akala nila, talo na tayo. Pero akala lang nila yon. Meron po akong iwakwento sa inyo. Ito po ay nasa history. Familiar po kayo sa the Battle of Waterloo. Naganap noong 1815. Ito po ay digmaan o labanan sa pagitan ng France sa pangunguna po ni Napoleon Bonaparte. At ng United Kingdom o yung kilala natin Britain sa pangunguna po ng Duke of Wellington. So inabangan ng buong England kung ano ang mangyayari sa labanan. At nung panahon na yun, mga kapatid, wala pang internet. Kaya ang ginawa nila, naglagay sila ng mga watcher dun sa pangpang ng dagat at sila yung nagbabantay. Nag-aabang sila ng mensahe dun sa mga barko na paparating. Sila yung magbibigay ng signal. Ano ba? Nanalo ba o natalo? Si Wellington. At noong panahon na yon, maulap. At maya-maya, meron silang namataan na barko na nagbibigay ng mensahe. At nakalagay dun sa barko, nakasulat. Maulap nun pero buti na lang nabasa nila. Ang nakasulat doon, Wellington defeated. At nung nabasa nila, nalungkot sila. Natakpan ng ulap yung barko at tuluyan nang nawala sa kanilang paningin. At kaya naman, ang mensahe na kanilang ibinalita sa buong England ay ganito. Ito yung ipinamalita nila, Wellington is defeated. At dahil dito, nagkaroon ng matinding kalungkutan at takot ang mamamayan sa kanilang nabalitaan. At pagkaraan ng ilang oras, unti-unting nawala yung ulap. At dahil dito, nabasa nila ng malinaw at kumpleto ang mensahe na nakalagay dun sa barko na paparating. Anong nakalagay sa barko? Wellington defeated. Pero may kasunod pa pala yun. Wellington defeated the enemy.
Yun pala ang mensahe. Hindi pala Wellington defeated, kundi Wellington defeated the enemy. Yung takot at lungkot na naramdaman ng mga mamamayan ay napalitan ng kasayahan at kalakasan ng loob dahil sa ibinalita ng mga watchers sa kanila. Wellington defeated the enemy. At ganito din po ang naramdaman ng mga alagad. Akala nila, Jesus defeated. Wala na, natalo na. Napako na sa cross. Jesus defeated. Pero meron pa palang kasunod. Jesus defeated the enemy. Napagtagumpayan ng Panginoon, He has overcome sin, death, and the power of darkness. At yung takot at lungkot na naramdaman ng mga alagad ay napalitan ng tapang. Bigla silang tumapang at lumakas ang kanilang loob. Yan naman ang mga disciples ng Panginoong Yesus, except kay John, kasi si John, siya po ay namatay dahil sa kanyang old age. Pero according sa history, lahat ng disciples ni Jesus, except kay John, they died horrible death. Si Peter, paano namatay si Pedro? Crucified upside down. Pinako din si Pedro sa cross. Pero, pinako siya ng pabaliktad. Yung ulo niya nasa baba, nakapako siya. Pabaliktad. Then si Paul, pinugutan siya ng ulo. Si James, pinugutan ng ulo. Si Andrew, crucified sa cross, pero naka-X-shape yung cross. Crucified ng X-shaped cross. Si Thomas, sinaksak. Si Matthew, sinaksak. At marami pang iba. At kung ating nga alamin, ano yung reason? Bakit ganito yung pagkamatay ng mga alagad? Dahil sa pangaral nila ng gospel. Sino sa inyo gustong mangaral ng gospel? Namatay sila because dahil dito, refusing to stop preaching about Jesus. Pinapahinto sila. Huwag ka nang mangaral tungkol kay Jesus. Huwag ka nang mag-preach ng gospel. Huwag ka nang mag-evangelize. Pag nag-evangelize ka, papatayin ka namin. Deny your faith. Deny your Savior. Deny Jesus Christ. Pero nanindigan sila. They preach Christianity. They refuse to deny Jesus. Nakita niyo yung tapang ng mga alagad? Dahil alam nila yung kanilang Panginoon buhay. Si Lord Jesus, napagtagumpayan niya ang kamatayan, napagtagumpayan niya ang kasalanan, napagtagumpayan niya ang power of darkness. Kaya matapang sila na mag-preach ng gospel. Kasi naunawaan nila, Jesus is alive. So bakit kailangan igulong yung bato? So bakit binuksan ng bato? Kung kaya naman ng Panginoong Yesus, tumagos dun sa batong yon. Ang sabi sa MacArthur Study Bible, the stone had been rolled away. This was not to let Jesus out. Hindi para makalabas si Jesus, but to let the witnesses in. Nabuksan ng bato, hindi para makalabas si Jesus, nabuksan ng bato, binuksan ng angel, upang yung mga witness, makapasok sila, makita nila, wala na si Jesus dito. Nabuhay na ang Panginoong Jesus. Unang Korinto 15:58. Magpakatagad kayo at huwag matitinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyo na hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Do you believe in the resurrection of Jesus? Naniniwala ba kayo na si Jesus ay muling nabuhay? Alam niyo po, the date that we are using today is actually dated in relation to the resurrection of Jesus Christ. Anong year ngayon? 2026. Yung year na yan, yung date na yan, ito ay actually dated in relation to the resurrection o muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. 2026 years ago, Jesus died for us.
Sabi ng Roma 10:9, if you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart. Hindi sinabing believe in your mind. Sabi, believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Maliligtas ka kung ikaw ay nanampalataya. Kung ipinapahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sumampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Kabilang ito sa 7,000 promises na binitawan ng Diyos sa atin. Maliligtas ka if you believe in your heart. Mga kapatid, ano ang pumipigil sa atin upang ibahagi ang gospel? Pero nasaan ang mga Kristiyano? Nasaan ang mga anak ng Diyos? Nasa simbahan. Hindi natin i-share ang mabuting balita ng kaligtasan. Ito po'y wake up call sa atin, mga kapatid. Bahagi natin ang mabuting balita ng kaligtasan ng Panginoon dahil ang ating Panginoon ay buhay. Jesus is alive. Hindi kinahiya ng Panginoon na mamatay sa cross para sa atin. Huwag din tayong mahiya na ibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan. Actually, ito ang kinatatamada ng madaming churches. Pag hiningi mo yung calendar ng churches, ang daming activities. May retreat, may summer camp, bukod pa yung year-end camp, leadership training. Ang daming activities. Pero hanapin mo doon sa dami ng katutak ng activities na yon, nasaan ang evangelism? From heaven to earth, from earth to the cross, from the cross to the grave, and from the grave to the sky. So, kung ikaw ang nasa kalagayan ng Panginoong Hesus, pipiliin mo bang bumaba sa mundo upang iligtas ang makasalanang tao? Kung ikaw ang Panginoong Hesus, nasa langit ka, napakaganda ng kalagayan mo, libo-libo o milyon-milyong anghel ang naglilingkod sa iyo, napakasagana, napakaaluwan ng buhay mo, pipiliin mo bang bumaba upang iligtas ang mga taong makasalanan? Iba sabihin natin, nagpadala na nga ako ng mga propeta, anong ginawa niyo sa mga propeta? Hindi niyo sila pinakinggan. Pinadala ko yung mga propeta, pinadala ko yung mga mensahero ko, pero anong ginawa niyo sa kanila? Pinatay niyo sila. Bakit ako bababa para iligtas kayo? Pwedeng ganun ang maging reaction. Pero ang ginawa ng Panginoong Hesus, pinili niyang bumaba. From heaven to earth. From earth to cross. From the cross to the grave. Pero hindi na natili sa grave because Jesus raised from the dead. And from the grave to the sky. Ang sabi ng John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Diba po, ang mensaheng ating napakinggan ay hindi lamang manatili sa ating taenga, sa halip atin itong may sa isip, may sa puso, may sa buhay, at maibahagi natin ito sa iba. Salamat po sa Panginoon. To God be all the glory. Always grace and all for His glory.